Pantayan, punta na. Eto na pala yung araw na mag-staycation nga kami sa San Antonio, Zambales. Kaya naman nung gabi nga ay prepare na namin lahat yung mga dadalhin namin. Lahat nga ng mga kailangan namin ay nilagay na namin dyan sa bag para wala nga kaming makalimutan. At eto, bali kinabukasan na nga to kaya noon prinito ko na nga dyan yung bangus na dadalhin ko. Nagprito nga rin pala ako dyan ng lumpiang bangus. At ayan, nakaredy na nga rin pala yung ihawin namin doon na bangus. Dala nga pala yan ni nanay ko galing ng Pangasinan. Bali pinaka-share ko na nga lang yan dahil wala naman kaming gastos dito. Libre nga lang kami dyan dahil sagot nga lahat yan ng pamangkin ng asawa ko na balikbayan. Anyway, mga bandang alas 8 na nga pala to at dumating na nga dyan yung van na inarkila nila. At ayan, nung may lagay na nga namin lahat ng mga bagahe namin ay umalis na rin kami. Bali 3 sasakyan nga pala kami dyan at nauna na nga yung 2 sasakyan. Kaya kung napansin nyo ay kunti lang kami dyan. At ayan, habang nasa biyahe nga kami ay bigla namang umulan. Bali 1 oras nga palang biyahe mula Olongapo hanggang San Antonio, Zambales. Medyo malayo nga yung pupuntahan namin at pinakadulo yata to ng San Antonio. Pero parang saglit lang yung biyahe dahil ang bilis nga magpatakbo ng driver namin. At nung mga oras nga na yan ay malapit na nga kami dun sa pupuntahan naming resort. Anyway, sobrang tagal na nga pala itong video na to at ngayon ko lang talaga na-edit at na voice over. Noong December pa kasi to bago magpasko. O diba, ilang buwan na rin yung nakalipas. Natamad na nga sana kung i-voice over to at i-edit dahil napakahaba. Pero sayang naman yung na-film ko kung hindi ko i-upload. Memories din to, diba? Anyway, nung mga oras nga na yan ay nandito na nga pala kami sa may resort. Sobrang luwang nga pala ng resort na to at medyo malayo pa nga dyan yung cottage namin. Doon kasi mismo sa may malapit sa dagat yung pinili nilang cottage. Cottage ba o bahay? Basta yun na yun. At finally, after nga ng mga ilang oras ay nandito na nga rin kami sa wakas. Napaka-presko nga dito dahil maraming mga tanim na pine tree at mga iba pang puno. At eto na nga pala yung tutulugan namin ng isang gabi. Villa nga pala yan at duplex na. Pagpasok mo nga dyan ay bubungad na nga sa'yo itong sala. Meron ngang upuan dyan at saka itong TV na hindi naman yata gumagana. Dito naman sa pinakaloob ay may kusina at saka 2 kwarto. Meron nga rin dyan isang malaking CR. Sa sobrang laki nga ng CR, kahit ilan nga kayong maligo ng sabay-sabay pwede. At dun nga sa isang kwarto nga ay mayroon nga rin sariling CR. Duplex nga to kaya dun nga sa kabila ay mayroon ding 2 kwarto at CR at saka kusina. Inayos na nga pala namin dyan yung mga dala naming pagkain. At ayan, nag-start na nga rin pala silang mag-ihaw. Bali barbecue, hotdog, tilapia at saka bangus yung inihaw nila dyan. Mga aso nga pala dito at nangihingi nga sila ng pagkain. Ayan, ipakita ko nga muna sa inyo itong view dito sa tabing dagat. O diba, sobrang ganda, nakaka-relax. Hindi na nga pala umuulan ng mga oras nga na yan pero makulimlim. Pero okay nga lang yun para hindi mainit. Ito na lang talaga at nakisama nga yung panahon. Ayan, pumasok na nga ako dito sa loob para ayusin pa yung mga iba pa naming pagkain. Ito ang talong na may kamatis ang ginayat-gayat ko. At fast forward, natapos na nga rin kaming kumain dyan. Ligpit na nga rin kami agad dahil napakaraming langaw. Napansin nyo nga ay panay hampas nga nila dyan ng mga langaw. At sinilip ko nga yung mga bata sa kwarto at ayan, kanya-kanya nga sila ng pwesto. Dito nga sila tumambay dahil sobrang lamig ng aircon. Tapos na pala silang maligo ng mga oras nga na yan at dun nga sila sa swimming pool naligo. Anyway, nung mga bandang hapon nga ay wala nga kaming magawa dyan kaya nag-aya nga sila na magbingo. Kaya yan, naghanap nga kami dyan ng bato na pang tantos. At inutusan na nga namin dyan yung mga bata na samahan nga kaming kumuha dahil wala naman silang ginagawa. So ayan, nung makakuha na kami ng mga bato ay mag-start na nga rin kami sa paglalaro. Bali 6 nga pala kaming naglaro. Hindi ko na nga masyadong kabisado dahil matagal na nga akong hindi naglalaro ng bingo. Kaya naman nalilito talaga ako dyan. At ayan, tawa nga kami ng tawa ng mga oras nga na yan dahil kung ano-ano nga ang sinasabi nila dyan. Sobrang tagal na nga ng video na to ay hindi ko nga alam kung nanalo ako dyan. At ipakita ko nga rin pala sa inyo yung view nung paggabi na. O diba, ang ganda tignan pagpalubog na yung araw. Sobrang ganda talaga dito, ang tahimik. Kaya kung gusto mo munang lumayo sa maingay na syudad ay dito ka na magpunta. Panigurado nga ako na marirelax nga yung isip nyo. Hindi kasi masyadong maraming tao dito at tahimik talaga siya, napaka-peaceful. O diba, in English, Pachar. Ang ganda talaga tumambay dito sa tabi ng dagat pag ganitong padilim na. Ang maririnig mo lang talaga ay yung ingay ng alon sa dagat. Siguro nga nung nagpunta kami dyan na natsyempohan lang namin na walang gaanong tao. Anyway, bali pangalawang beses na pala namin na nagpunta dito. Nung unang punta nga namin
namin ay maliit pa nga yung anak ko noon. May balikbayan nga na naman noon kaya nalibre nga ulit kami. O diba sana all laging may balikbayan, char. Anyway, kapatid nga pala ng asawa ko yung caretaker dito. Hindi ko nga pala nabanggit na kung gusto nyo mag-island hopping ay pwede basta sabihin nyo lang sa kanila. At syempre, another bayad yun. Anyway, tapos na nga pala kaming kumain ng mga oras nga na yan kaya yan nagkukulitan na nga dyan yung mga bata. At ayan, nagpunta nga kami dito sa kabila dahil nag-aaya nga na naman sila na mag-bingo. Laro nga daw kami ng blackout bago matulog. O diba, nawili na sa bingo, char. Baliwalo na pala kami dyan na nag-bingo at malaki na nga rin yung taya namin dahil blackout na nga. Tulad nga ng dati ay talo pa rin ako. Swerte nga yung nanalo dahil malaking napanalunan. At i-fast forward na nga natin ng Berolite, bali kinabukasan na nga to kaya naman nagpainit na nga ako dyan ng tubig dahil inom nga ako ng maligamgam. Kung napansin nyo ay naka-jacket nga ako dyan dahil sobrang lamig, hindi nga nila pinatay yung aircon magdamag. Di na nga ako nakapagpalit ng damit dyan dahil nung pagpunta naman namin ay naligo naman ako. Sumilip nga ako sa labas at ayun, nakita ko nga yung mga bata na galing na nga sila sa tabing dagat o diba ang aga nilang nagising. Dito nga pala sa kabila ay kumakain na nga sila ng breakfast. Dito nga din pala sila nagluto. At bumalik nga muna ako sa kabila para magtimpla nga ng kape. Pag ganitong malamig talaga napapakape ako. Ang lamig naman kasi talaga dito sa tabing dagat. At ayan, kumain na nga rin ako dahil nagutom na nga din ng person. After ko nga kumain ay nagpunta muna ako dito sa tabing dagat. Sinusulit na nga nilang maligo dahil pauwi na nga kami maya-maya. Alas 10 pa kasi kami susundin yung sasakyan ay narkila nila. Kaya naman naligo nga muna sila bago umuwi. Tignan nyo naman yung dagat, ang ganda, napakakalmado. Ang ganda nga rin ng kulay, blue na blue. At tignan nyo naman, napakalinis nga ng paligid. At ayan, after nga nilang maligo ay pumasok na nga kami sa loob para magligpit na ng mga gamit. Lapit na nga rin mag alas 10 ng mga oras nga na yan. Niligpit na nga namin yung mga gamit para pagdating nga ng sasakyan ay nakaredy na at isasakay na lang. Ito nga pala yung view dito sa harap ng villa. Diba ang daming tanim na pine tree. Meron nga rin pala silang isang malawak na fish pond. Marami nga rin palang isda dyan. Pakita ko nga muna sa inyo yung view bago nga kami umalis. Ayun nga yung isda kung nakikita nyo ay sobrang laki. O diba ang luwang ng lugar nila dito at ang tahimik. At tignan nyo naman napakaraming ang bahay na pwede nyong pag-istihan. Mamimili nga lang kayo dyan kung saan nyo gusto. Pero yung mga bahay nga na yan ay medyo malayo sa dagat. Yung pinili kasi namin ay malapit nga sa dagat. Ali, ito nga yung harap ng villa na pinag-istihan namin. Yung pinakalikod naman niya ay dagat. O diba, tignan nyo naman yung view, nakaka-relax diba? Medyo malayo nga lang pero pagdating mo naman dito, worth it naman. Kaya kung naghahanap nga kayo ng staycation na ganito katahimik at marirelax talaga kayo, naku, dito na kayo magpunta. Uy, hindi to sponsor ha. Anyway, Punta Divian pala ang pangalan ng resort na to. Finally, andito na nga yung sundo namin kaya naman pumasok na nga ako sa loob para kunin yung mga ibang gamit. At yun lang for today's vlog. Salamat!